everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Hello po, kumusta? I hope na nasa mabuti kayong lagay and syempre, nasa optimal health kayong lahat and masaya. Yun naman ang pinaka-importante sa buhay. Yung masaya lang tayo, yung na-enjoy lang natin ang biyayang dumadating sa ating mga buhay. Charot lang. Hi po! Nagbabalik na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na pagsasaluhan natin for today's video. And syempre, naku bago ang lahat, alam nyo na ang drill, alam nyo na kung anong gagawin natin. Nais ko muna mag-hello and mag-hi sa lahat ng mga nakikinig sa atin, yung pong nakapag-subscribe na lalo at nakapag-click na ng notification bell. Hello po sa inyo. Hello and I love you sa lahat ng dati-dati pang nakikinig pero hindi pa rin nagsasawa. Araw-araw pa rin nag-check kung meron pong mga bagong uploads dito sa ating channel. And syempre naman, hello din sa mga bago nating tagatambay dito sa ating tahanan. Maraming salamat sa pagbisita. Naway maklik nyo yung notification bell kung nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi pa naman, subscribe muna. Tapos notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron pong bagong upload na lumalabas dito sa ating channel. Hi kay TepTep TV, maraming salamat. Pinabalikan niya raw yung sarili kong kwento kapag wala tayong upload. Hi naman kay Anmix, maraming salamat sa'yo. Nakipiesta pala ang person dun sa Bohol. Sana all. Hi naman kay Joy 360, maraming salamat. Esther Lynn De Jesus, thank you so much sa pakikinig. Hello din sa kanyang anak na nakikinig na rin sa ngayon. Julian Ramilo, maraming salamat all the way from Dubai. Maraming salamat at hindi ka nagsiskip ng ads. Gail Easy, salamat. Hello din kay Donna Frias, ingat ka rin. Liza Chen, Kian Loft TV, maraming salamat. Tropang Shinzu daw by Oliver. Hello sa inyo dyan. Hi naman kay Christina Season, Alvin Biscocho, maraming salamat. And advance happy birthday sa anak niyang magbi-birthday this coming Sunday, September 1. Calvin Ezekiel Biscocho ng Bulbok, Lipa City. Hello kay Dennis Soria, maraming salamat. Jayran Yuraldin, thank you so much. Riza Lopez. Ayon, hello ka sa mga taga Hong Kong. Oo, absent ako yesterday. Absent tayo. Absent din tayo paminsan-minsan. La Arnie Patricio, maraming salamat sa pakikinig. Hello daw sa mahal niyang si Alexander Conde at sa lahat ng mga friends niya sa Davao City. Hi naman kay Elsica Lopez. Maraming salamat all the way from Kingdom of Saudi Arabia. Puriza Carlos, Roji Ginugod, maraming salamat. Art and Paper Craft, hello sa iyo. Hello daw sa Jayla Store at sa mga driver ng Toda ng Heroesville, Buwan, Barangay Gaya-Gaya talaga, San Jose del Monte, Bulacan. Hello po sa inyo, Josevina, maraming salamat. Josevina pala, and Marvy Montisilio. Sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much. Kung hindi man po nabasa ang inyong mga pa-shoutout sa ngayon, nako, pwede pa po kayong mag-comment dyan. Baka sa susunod, shoutout nyo na naman ang atin pong mabibigyan ng pansin. At wag na nating patagalin. Alam ko pong excited kayo para sa kwento natin today. Nako, pihadong maraming makaka-relate dito. Kayo po ba ay gagawa ng paraan para ang inyong pamilya ay inyong matulungan? Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia at eto na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Walang katumbas na halaga ang pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya. Sila ang ating matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Pamilya ang laging sandigan kapag nagkakaroon ng problema at pag-aalinlangan. Ngunit paano kung ang pamilyang kinabibilangan mo ay hindi naman deserving sa pagmamahal, pagkakalinga at pag-aalaga mo? Paano kung ang pamilyang kinalakihan mo ay siya palang magdudulot ng pasakit sa buhay mo? Kaya mo bang paulit-ulit na magpatawad para sa iyong pamilya? Dear Mama Mia,
Magandang araw po at salamat kung napili niyo man na ibahagi itong aking kwento sa inyong mga tagapakinig ng iyong YouTube channel. Araw-araw po kaming nakikinig ng Dear Mama Mia dito sa bahay. Sa pamamagitan po ng pagsasubscribe sa iyong channel Mama Mia at pagkiklik ng notification bell. Kahit po minsan ay nakakalimutan namin, nanonotify po kami at yun ang dahilan kung bakit nakikinig at nanonood na rin kami. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ara. Panganay po ako sa 2 magkakapatid. At syempre, kagaya rin ng karamihan sa mga panganay, ako po ang breadwinner ng aming pamilya. Ako po, Mama Mia, ay may lahi. Half Japanese po ako pero hindi ko na kailanman nakilala ang totoo kong ama. Putok lang kasi ako sa buho, Mama Mia. Nagtatrabaho noon bilang entertainer ang mama ko na si Telma sa Japan. At nabuntis siya ng isa sa kanyang mga naging customers doon. Hindi niya po kilala din kung sino ang nakabuntis sa kanya dahil ang sabi nga ni Mama, hindi lang naman iisa ang nakagalaw sa kanya dati. Dalaga pa ang mama ko noon at dahil sexy pa ay bentang-benta sa mga parokyano nung club pa sa pinapasukan niya, Mama Mia. Maski siya ay hindi rin malaman kung sino talaga sa mga customers niya ang nakabuntis at nakadali sa kanya. Kaya naman dahil hindi siya sigurado at takot naman siya kung mapapaano siya doon sa Japan, ay hindi na lang niya hinanap at hindi na rin niya inalam kung sino ang talagang ama ko. Sa takot din, Mama Mia, kung baka saan siya pulutin dun sa Japan. Noong malaman niyang buntis siya, ay agad siyang umuwi ng Pilipinas, Mama Mia. Ang sabi niya sa sarili niya, dito na lang daw niya palalakihin ang kaniyang anak, which is ako nga. Pagkapanganak sa akin ni Mama ay nagtrabaho naman siya bilang isang waitress sa isang bar dito sa amin sa Pampanga. Doon niya nakilala si Pido at matapos lang ang 1 taon ng kanilang pagsasama ay ipinanganak naman ang kapatid kong nakababata na itago natin sa pangalang Irene. Pero parang wala talagang swerte sa lalaki ang mama ko. Kung nung una, Mama Mia, ay nabuntis lang siya ng hindi sinasadya at hindi naman niya mahal o hindi man lang niya kakilala ang nakabuntis sa kanya. Ngayon, kahit mahal niya, kahit binigay pa niya lahat, kahit sinurrender pa niya ang buong-buo niyang pagkatao, ay hindi rin sila nagtagal ni Pido. May asawa raw pala ito sa Zambales. Mama Mia, niloko lang niya pala ang mama ko. At dahil nga gullible ang mama ko noon, at siguro masasabi din niya na medyo atat siyang makahanap ng lalaking tatayong bilang ama ko, ay agad naman siyang nagpaloko dun sa Pido na yun. Agad niyang binigay ang kanyang buong pagtitiwala at buong pagmamahal. Not knowing na talagang ginagamit lang siya nung lalaki bilang pampalipas oras. Not knowing na ginagamit lang siya at ang kaniyang katawan dahil nangungulila ito sa init ng kaniyang asawa sa ibabaw ng kama. At nung nabuntis nga ang mama ko ay dito na sila naghiwalay dalawa. Nung nabuntis ang mama ko, dito na siya umamin na meron pala siyang asawa at mga anak na iniwanan doon sa Zambales. Nandun lang siya sa Pampanga para magtrabaho. Aaminin ko, Mama Mia, na noon pa man matindi na talaga ang inggit ko sa kapatid ko. Bata pa lamang kasi kami, si Irene na ang laging napagbibigyan, napapansin at napupuri ni Mama. Siguro, Mama Mia, dahil hindi katulad ko na putok sa buho, si Irene ay anak ng lalaking minsan ay pinahalagahan at minahal ng mama ko. Siya rin ang laging ibinabida ng mama ko sa aming mga kamag-anak. Palibhasa bunso, lagi itong prinsesa sa bahay. Laging nasusunod ang lahat ng gusto ng kapatid ko, Mama Mia. Hindi katulad ko na lagi na lamang na pag-iiwanan. Hindi man lang ito mautusan sa bahay.
Naiinis lang ako, Mama Mia, kasi kahit nung lumaki na kami, siya pa rin ang laging pinapaboran ni Mama. Tuwing nagtatalo kami ni Irene, kahit siya naman talaga ang mali, kahit siya naman talaga ang nauna, ay siya pa rin lagi ang kinakampihan ng Mama. Isang araw, Mama Mia, late na ako sa trabaho noon at nagmamadali na ako. Naghahalongkat ako noon sa aparador ko at hinahanap ang damit ko. Buwisit na ako nung mga panahon na yon dahil kanina pa ako naghahanap pero hindi ko makita yung t-shirt ko. Kaya naman tinawag ko na ang kapatid ko. Irene, halika nga rito. Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Nasaan na ba yun? Kung kailan ko kailangan tsaka pa mawawala. Ano yun, ate? Tinatawag mo ba ako? Sabi ko kung kinuha mo ba yung t-shirt kong puti. Oo ate, pasensya na, naisuot ko kahapon. Maghanap ka na lang ng iba dyan, marami ka namang mga damit eh. Nag-init talaga ang tenga ko sa mga narinig ko, Mama Mia. At ako pa talaga ang mag-a-adjust ngayon? Bakit kasi hindi ka muna magpaalam kung may kukunin kang gamit dito sa aparador ko? Hindi porket hati tayo sa kwarto, hati na rin tayo sa lahat ng gamit ko. Ate, para t-shirt lang, ang dami mo nang sinasabi. Teka, kukunin ko sa labahan. O eto, labahan mo muna, tapos isaksak mo sa baga mo. Lalo pa akong nairita noon, Mama Mia. Kasi imbis na humingi na lang ng pasensya, ay pinagdikdikan pa niya sa akin na parang ako pang masama. Ako pang madamot. Siya nga itong hindi nagpaalam na gumamit ng mga gamit ko. Ano bang nangyayari dito at sigawan kayo ng sigawan? Nagluluto ako ng bubulahaw kayo. Eto, kutsilyo, magsaksakan na lang kayo. Sabi ni Mama na nairita na rin sa mga tinig namin ni Irene. Si ate po kasi ma, ang aga-aga galit na naman. Paano ba namang hindi ako magagalit kay Irene, ma? Kinuha na naman yung damit ko nang walang paalam. Pag ilang beses na to nakakabwisit na. Magsitigil nga kayong dalawa. Ikaw, Ara, panganay ka pa naman. Hindi ka man lang maging mapagbigay sa nakababata mong kapatid. Damit lang yan, Sus Mariosep, pinalalaki mo pa. Mama Mia, as usual, kapatid ko na naman ang kinampihan ng aking ina. Ma, ang issue ko dito, yung kinukuha niya ang gamit ko nang walang paalam. Sarili kong gamit na hindi niya agad binabalik kundi ko pa hihiramin. Paano ngayon yan, ma? Kailangan ko yung damit na yun. Nakaschedule na yun na isusuot ko. Ako mismo ang nagsabi kay Irene kahapon na gamitin na lang yung t-shirt mo. Nakalimutan ko siyang bilinan. At nakalimutan ko ring bilhan yung puting t-shirt niya para sa PE class niya. O ngayon, alam mo na, may reklamo ka pa ba? Mas lalo akong nagalit sa sinabi ng mama ko. Sinabi niyo ipang PE lang yung t-shirt kong yun, ma? Mapangalis ko yun. Tsaka bakit ho kayo ang nagdedesisyon? Imbis na sabihan niyo yung magpaalam muna sa akin, kayo po pala ang nagtuturo rito kay Irene na maging pakialamera ng gamit. Kaya ganyan yan eh. Kasi lagi lang ninyong hindi pinapagalitan. Huwag mo nga akong turuan, Ara, kung anong gagawin ko kay Irene. Ano bang alam mo sa pagpapalaki ng anak? Wala. Kung meron akong hindi naturuan ng tama rito, baka ikaw yun. Kaya sarili mong kapatid, pinagdadamutan mo. Mama Mia, yun na nga. Ang ending, ako na naman. Ako na naman ang mali. Ako na naman ang may kasalanan. Ako na nga ang naagrabyado, ako pa ang madamot. Mama Mia, si Irene naman ay isinaksak sa aking dibdib ang t-shirt na kinuha niya at ginamit niya. Galit na galit pa siya at parang aping-api. Sabi pa niya isaksak ko raw sa baga ko yung t-shirt para hindi na raw ako putak ng putak. Hindi ko naman malaman, Mama Mia, kung anong gagawin ko doon. Bukod sa amoy pawis na madumi pa. Paano ko na masusuot yun? Instead na kampihan ako ni Mama, instead na pagsabihan niya ang kapatid ko na sa susunod ay magpaalam muna kung gagamit ng mga gamit ko, ay ako pang sinabihan niya na maghanap na lang daw ng ibang damit na isusuot. Marami naman daw akong damit. T-shirt lang naman daw yun. Kinuha pa niya ang t-shirt ko para labhan at para matahimik na raw ako. Mama Mia,
Ganun halos araw-araw ang eksena namin sa bahay. Lagi kaming nag-aaway ni Irene. Lagi akong naiirita sa kanya dahil lagi niyang ginagamit ang mga gamit ko. Pero ang ending, imbis na siyang pagsabihan dahil siya naman ang gumawa ng hindi maganda at gumamit ng gamit na hindi sa kanya, ay ako pa talaga ang lumalabas na selfish. Nagtatrabaho ako bilang isang customer service representative sa isang BPO company dito sa amin, Mama Mia. Sa totoo lang, dahil sa nature ng trabaho ko ay na-encounter ko na siguro ang halos lahat ng klase ng tao. May mabait, may masungit, at meron ding nuknukan ng sama ng ugali. Yung tipong sa sama ng ugali nila, si Satanas na ang mahihiya sa kanila. Pero sa dami ng taong nakakasalamuha ko araw-araw, sa sarili ko pang pamilya ako pinaka nahihirapang makisama. Nakatapos ako ng mass communication at pangarap ko pong maging isang newscaster sa radyo o sa TV. Pero dahil nahirapan akong makapasok sa larangan na gusto ko, minabuti ko na munang pumasok o pasukin ang mundo ng call center kung saan ako mabilis nakikita ng disenteng pera. Simula kasi nung nakagraduate ako, Mama Mia, ay huminto na sa pagwe-waitress si Mama. Tapos ng araw kasi ang obligasyon niyang buhayin kaming magkapatid, lalo na kung kaya ko naman ang magtrabaho para sa amin. Nung mga panahon na yon, madalas ay nasa bahay lang si Mama. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa San Fernando para kumustahin ang lola ko. Mag-isa na lang kasing nakatira roon ang lola ko, Mama Mia, kasama ang kanyang mga alagang aso at pusa. Maliit lang ang lupain na yon ni Lola na ipamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Mas ginusto niyang doon tumira kaysa sumama sa amin dahil hindi niya maiwan ang bahay na napatayo nila ng lolo ko nung nabubuhay pa ito. Sa awa naman ng Diyos ay malakas pa ang lola ko at wala ring iniindang matinding sakit. Nakakalungkot lang dahil nung panahon na yon, sa 8 anak ni Lola, si Mama na lang talaga ang nakakaalalang bumisita man lang sa kanya. Dahil nga ako lang ang may trabaho sa amin, ako ang sumasagot sa lahat ng bayarin namin sa bahay. Libre naman ang tuition ni Irene dahil may full scholarship siya sa pinapasukan niyang state university. Baon sa eskwela, pambayad sa miscellaneous fees at extra money para sa mga assignments at projects lang ang ibinibigay kong allowance sa kapatid ko. Ang laking tipid din na hindi kami nangungupahan. Naipundar ni Mama ang bahay namin nung mga panahon na nasa Japan pa lamang siya. Nung mga panahon na dalaga pa siya at wala pa ako. Kaya bukod sa mga kailangan ni Irene para sa pag-aaral niya, bills at pampalengke na lang ang iniintindi ko. Sa totoo lang, Mama Mia, kasyang-kasya naman ang kinikita ko para sa aming lahat. Hindi lang talaga ako nakakaipon para sa sarili ko. Wala na kasing natitirang extra sa sahod ko dahil madalas din akong mahirita ni Mama at ni Irene na kumain sa labas o mamasyal lalo na kapag day off ako. Mula rin noong naging taong bahay na lang si Mama ay nawiwili din siyang mag-online shopping, Mama Mia. Lalo pa nung matuto na siyang gumamit ng cellphone o ng smartphone. Wala namang kaso sa akin yun. Masaya nga ako na naaasahan ako ng pamilya ko at gusto ko rin naman na gawin yun para sa kanila. Pero minsan, Mama Mia, parang nakakapagod din pala yung trabaho ka ng trabaho pero wala kang naipupundar para sa sarili mo. Isang hapon kakauwi ko lang galing sa aking night shift na duty. O, nakauwi ka na pala, Ara. Yung pala natin, internet bill, due date na sa makalawa. Salubong sa akin ni Mama. O sige po, Ma, ako na pong bahala. Siya nga po pala, Ma, may sasabihin sana ako sa inyo. Ano yun? Madedelay po kasi yung sahod ko ng 1 linggo. Nagkaroon lang ng problema sa payroll system namin. O ngayon, makikiusap lang po sana ako na baka pwedeng tsaka na muna po yung mga pamay ninyo sa mga live selling, tsaka bawasan nyo na munang magpa-deliver. Ang mangyayari kasi pagkakasyahin ko lang po yung natitirang pera na hawak ko ngayon para sa mga bayarin at pangkain natin. At anong gusto mong palabasin, Ara? Mama Mia, nasisense ko nang medyo may pagka-irritable na ang boses noon ni Mama.
Wala naman ho ma, nakikiusap lang po ako na medyo kailangan nating maghigpit ng sinturon. Yun lang naman po. Ako ba, sinabihan ba kita noon na huwag ka na munang kumain? Sinabihan ba kita na huwag ka nang mag-aral? Ipapaalala ko lang sa'yo, Ara ha, na nung wala ka pang trabaho, ako ang nagpapalamon sa'yo. Eto na si Mama. Nagsisimula na pong kwentahin lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Ma, huwag kayong magalit. Wala naman akong ibig sabihing masama. Huwag naman po kayong ganyan. Anong wag akong ganyan? Sa tabas ng dila mo, parang nagrereklamo ka eh. Ang hirap sa'yo, nagkatrabaho ka lang, nakalimot ka na. Nandito na rin naman tayo sa usapang ito, di ipapaalala ko na lang din sa'yo noon, kahit anong ipabili mo sa akin, sige lang. Gusto mo ng laruan, ng sapatos, sige ako ang bibili. Ngayong ako itong may maliit na kaligayahang nakukuha sa pagbili ng mga live selling, parang ang bigat-bigat na sa'yo. Namumuli-ubi ka ba sa pinapadeliver ko? Hindi naman ah. Sigaw ni Mama. Mama Mia, nagpaliwanag ako kay Mama. Sinabi ko na wala naman akong sinabing nabibigatan ako. Sinabi ko lang na baka tsaka na muna yung mga yun kasi may mga bayarin pa kaming dapat unahin. Nakiusap din ako sa kanya na wag niya sanang mamasamain ang mga sinabi ko. Pero hindi nakinig ang Mama. Sinabi niya na masyado na raw lumalaki ang ulo ko. Akala ko naman daw ay maganda yung trabahong napasukan ko. Napakayabang ko na raw. Hindi na raw ako marunong nahiya. Mama Mia, hindi naman ako nagyayabang. Masama bang makiusap? Hindi ko alam kung bakit ginagawa sa akin to ng mama ko. Halos masiraan na ako ng ulo sa kakaisip kung papaano ko ba siya mapapasaya. Ginagawa ko naman ang lahat kahit wala nang matira sa akin. Mapagbigay lang ako sa bahay at makapagbigay lang ako para sa kanya. Ni minsan nga hindi ako nakarinig ng thank you mula sa kanya. Wala akong ginagawang tama sa paningin ng mama ko. At lahat ng yun ay naibulalas ko sa kanya. Lumabas din ang totoo, nagrereklamo ka na. Ano, napapagod ka na? Bakit? Akala mo ba hindi ako napagod sa'yo? Kahit anong gawin ko ma, hindi ka talaga masaya, no? Doon ako napapagod, hindi sa pagtatrabaho. Napapagod na akong gawin ang lahat tapos baliwala lang sa'yo. Mama Mia, sinagot ba naman ako ni Mama na kung nahihirapan daw ako ay kasalanan ko daw yon. Sinabi naman daw niya sa akin na kumuha daw ako ng magandang kurso para makahanap ng magandang trabaho. Yung trabahong mas malaki ang pasahod. Hindi raw ako marunong makinig. Ewan ko ba kung hindi rin marunong makinig ang mama ko. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na masaya ako sa kinuha kong kurso dahil pangarap ko yon. Nag-iipon lang ako ng konti at itutuloy ko na ang pangarap ko at pupunta na ako ng Maynila at doon na mag-a-apply. Ang sabi niya, Mama Mia, wala naman daw pera sa pangarap ko. Tsaka puro raw ako ganyan. San daw ba ako dinadala ng pangarap ko? Wala, nga lang. Wala akong napala at wala akong naipon. Mama Mia, napuno na rin ako noon. Hindi na rin ako nakapagtimpi kaya nasagot ko na siya. Ikaw ba ma, ano bang pangarap nyo? Wala rin naman na. Sa galit niya ay nasampal niya ako. Nasabihan niya ako ng makapalang mukha ko. Huwag raw akong magmamalaki sa kanya dahil kahit ganito lang siya, lahat daw ng meron ako ay dahil sa kanya. Mama Mia, isa lang naman ang hinihiling ko, na makita ko rin at makita rin ng mama ko ang mga efforts ko. Kahit magpasalamat man lang siya at mapansin niya lahat ng ginagawa ko para sa aming tatlo ni Irene. Yun lang. At bakit ako magpapasalamat sa'yo? Anak lang kita. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo kaya dapat lang na bumawi ka ngayon. Naisip ko nung mga panahon na yon na walang kwentang ipagpatuloy ang usapan naming dalawa ni Mama. Hindi din naman niya ako maiintindihan. Kaya tinalikuran ko na lang siya at pumasok na lang sa kwarto ko. Anak lang kita. Sa totoo lang, Mama Mia, kapag nagtatalo na kaming dalawa ni Mama at naririnig ko sa kanya ang mga salitang yan ay hindi na po ako sumasagot. Bakit ganon? Dahil ba anak lang ako, wala na akong karapatang kumibo at magsalita? Lahat ng sumbat ni Mama sa akin ay kaya kong lunukin. Pero para sa akin ang pinakamasakit at iniinda ko talaga ay kapag ipinamumukha niya sa akin
na wala akong karapatang humingi sa kanya ng pangunawa at pagmamahal dahil anak lang niya ako. Makontento lang ako sa kung ano ang pwede niyang ibigay sa akin. Mama Mia, madalas ipamukha sa akin yun ni Mama, kahit nung bata pa ako. Kaya tuwing nagkakasagutan kami, mas pinipili ko na lamang magkimkim ng sama ng loob dahil baka kung ano pang masabi ko sa kanya. Marami pa siyang sinasabi sa akin. Bukod sa yumayabang daw ako, ay nandyan din na nagmamalaki na raw ako sa kanya at kung ano-ano pa. Noon ngang nag-aaral pa ako, madalas kong puntahan sa bahay ang mga kaibigan ko. Siguro dahil ayoko ring tumatambay sa bahay namin pag wala akong ginagawa. Nakikita ko kung paano makisama yung mga kaibigan ko sa mga magulang nila. At nako-compare ko talaga kahit iniiwasan kong gawin yon, Mama Mia. Ibang-iba talaga ang relasyon ng mga kaibigan ko sa kanilang mga magulang kaysa sa relasyon ko kay Mama. Hindi ko lang sinasabi kahit kanino, pero inggit na inggit ako sa mga taong buo ang pamilya at malapit sa kanilang mga magulang. Sana ganun din ako. Tanggap ko nang hindi ko na makikilala kahit kailan ang tatay ko, pero may kirot pa rin sa puso ko kapag naiisip kong pati kami ni Mama ay madalas hindi magkaintindihan at halos hindi na nga namin kilala ang isa't isa. Hindi ko alam, pero parang ang laki ng tinatagong galit sa akin ni Mama. Kahit anong subok ko na mapalapit sa kanya, parang siya talaga ang kusang lumalayo sa akin. Naisip ko noon, Mama Mia, hindi naman siguro sinaktan ng papa ko ang mama ko, 'di ba? Kasi nga hindi nga niya ito kilala eh. Pero bakit ganoon? Bakit pagdating kay Irene, kahit na iniwanan siya at niloko siya ng papa nito, bakit parang mahal na mahal niya ang kapatid ko kumpara sa akin? Mama Mia, kung meron man pong pangarap si Mama para sa akin, yun ay kumuha ako ng kursong tourism para raw makapagtrabaho ako bilang isang flight stewardess. Lagi niya akong sinasabihan na magiging maganda raw ang buhay ko kapag yun ang kursong tinapos ko at makakapag-travel pa ako ng libre kahit kailan ko gusto at kahit saang lugar ko pag gustuhin. At higit sa lahat, sabi niya, malaki raw ang tsansang makakapag-asawa raw ako ng piloto o di kaya naman ay foreigner na mayaman. Alam ko naman na maganda ang hangad ni Mama tuwing sinasabi niya yun sa akin. Hindi lang talaga maganda ang tono niya tuwing ipinapamukha niya sa akin yun. Nababasa ko naman sa mga sinasabi niya na gusto niya lang na hangarin ko na tumaas ang estado namin sa buhay. Pero ang pinakaayaw kong marinig sa kanya ay yung mag-shortcut na lang ako at maghanap na lang ng mapapangasawang mayaman na foreigner. Lumaki akong walang tatay, naitaguyod ako ni Mama ng mag-isa at walang pinansyal na tulong mula sa kahit na sino. Hindi alam ni Mama to, pero isa yun sa mga kinabibiliban ko sa kanya. Kung si Mama nga hindi naman naghanap ng mayamang mapapangasawa, kaya ko ring itaguyod ang buhay ko nang hindi umaasa sa pera ng mapapangasawa ko kung sakali. Hindi ko iaasa ang buhay ko at ang pangarap ko sa isang lalaki. Hindi ko kailangang humanap ng mayamang mapapangasawa kung gusto kong umasenso sa buhay. Ang kailangan ko lang ay magtiyaga at magsikap at syempre magdasal. Tuwing nasesermonan kami ni Irene, ang laging litanya ni Mama ay huwag kaming papatol sa lalaking walang sinasabi sa buhay. Hindi raw niya kami pinag-aral para mapunta lang sa mga tambay. Sa sobrang taas ng standards ni Mama sa magiging boyfriend o asawa namin, ni minsan ay wala pa kaming ipinakilala ni Irene sa kanya. Feeling ko kasi, Mama Mia, kung hindi asyendero ang manliligaw na ipapakilala namin, kahit anong gawin pa naming pagpapag-good shot sa mga manliligaw namin sa kanya, ay hindi niya pa rin ito matatanggap. Mama Mia, matapos naming magtaasan ng boses ni Mama tungkol sa pagtitipid ay na-stress ako ng husto. Kasi alam kong negative na ang budget ko. At dahil ayokong magkasagutan ulit kami ni Mama, nagdesisyon akong tawagan ang isang katrabaho ko, si Andrew. Hello, Andrew? Hello, sino to? Si Ara to, Andrew, sa office. Uy, Ara, ikaw pala yan. Pasensya ka na, ha? Hiningi ko lang sa katrabaho natin yung number mo. Huwag ka sanang magalit. Busy ka ba? Hindi naman ako busy. Kumusta? Bakit napatawag ka ata?
Sorry talaga, Andrew. Kakapalan ko na ang mukha ko. Wala na talaga akong ibang malapitan. Pwede ba akong manghiram ng pera? Na-short lang kasi yung budget ko ngayon. Gawa ng madidelay yung sweldo natin. Oo nga pala, no? Perwisyo talaga yung madedelay yung sahod natin. Di bale, may extra pa naman ako. Magkano bang kailangan mo? Tanong niya. 2,000 pesos sana. Sure ka ba? Okay lang? Baka kailangan mo rin yung pera, ha? Ayos lang kung hindi mo ako mapapahiram. Sabi ko. Ano ka ba naman? Sakto na may extra ako kaya ayos lang. Bank transfer ko na ba ngayon? O abot ko na lang pag nagkita tayo sa office? Andrew, nakakahiyaman pero pasuyo na lang na paki-transfer mo na pagkatapos nating mag-usap. Text ko na sa'yo yung bank account ko mamaya. Salamat talaga, ha? Huwag kang mag-alala, ibabalik ko agad pagpasok ng sahod natin. Dadagdagan ko na lang ng interes para sa abala. Sus, ito naman, hindi na. Para kang others. Huwag kang masyadong ma-pressure. Ayos lang. Ibalik mo na lang sa akin yung pera kapag maluwag na ang budget mo. Seryoso ka? Naku, salamat talaga ng marami. Paano kaya ako nito kung wala ka? Sabi ko. Mama Mia, naulinigan siguro ni Andrew na parang mabigat ang problema ko. Sabi niya baka kailangan ko rin daw ng makakausap at wala naman siyang gagawin kaya handa siyang makipagkwentuhan sa akin. Wala akong ibang nagawa dahil mabigat na bigat din ang loob ko noon kaya na-share ko sa kanya na due date na ng internet bill namin. At yung perang hiniram ko sa kanya ay ipambabayad ko doon. Dahil nga, Mama Mia, alam kong kakapusin ako sa budget, sinabi ko na rin sa kanya ang naging pag-uusap namin ni Mama na umiwas muna sa gastos. Sinabi ko rin kay Andrew na nagalit ang mama ko nung pinakiusapan ko ito. Ayos ka lang ba? Huwag mo nang intindihin yung mga sinabi niya sa'yo. Dala lang siguro yun ang bugso ng damdamin. Pang-aalo sa akin ni Andrew nung sabihin ko sa kanya ang mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng mama ko. Sinabi ko kay Andrew na hindi niya kilala ang mama. Kung alam niya lang. Tsaka sinabi ko sa kanya na hindi yun bugso ng damdamin dahil alos araw-araw yun ang almusal ko. Ang panunumbat niya sa akin. Na-i-share ko na kay Andrew ang sikretong itinatago ko, Mama Mia. Napatawa pa siya dahil sabi ko, ang sermon sa akin ng mama at ang panunumbat niya sa akin ay parang samgyupsal. Unlimited. Mama Mia, nahiya ako nung mapansin ko na parang masyado na akong maraming na-i-share na information kay Andrew. Parang TMI na o too much information na ako. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil napahaba ang kwento ko at nakakahiya. Hindi, wag kang mahiya. Naaliw nga akong kausap ka. Mahilig ka ba sa kape, Ara? Coffee naman tayo minsan para may mapagkwentuhan kanyang mga dinadala mo. Libre kita. O sige, ba? Pero wag mo na ako ilibre. Kung ayaw mong lagyan ko ng interes yung hiniram kong pera sa'yo, ako na lang ang sasagot ng kape mo para makabawi man lang. Mama Mia, mula noon ay mas naging magaan na ang pakiramdam ko kay Andrew. Ewan ko ba? Hindi naman kami masyadong close nun sa office pero siguro dala na rin ang bigat ng nararamdaman ko ay napakwento ako sa kanya. Nakilala ko po si Andrew sa trabaho. Hindi kami gaanong close nung umpisa pero nagkakakwentuhan naman kami minsan sa opisina. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala pa siya ng lubusan, noon ngang minsang nagkaroon ako ng matinding pangangailangan at siya lang ang aking nalapitan. Lumabas nga kami ni Andrew, Mama Mia. Nagkapi lang, tawanan at kwentuhan. Hindi ko alam kung bakit pero kahit problema ko sa buhay, ang pinag-uusapan namin ay ang gaan ng ora at puro lang kami tawa ng dalawa. Ngayon ko lang naranasan na makapaglabas ng sama ng loob nang walang sumbat pabalik. Nasundan ang mga coffee dates naming dalawa ni Andrew hanggang sa hindi ko na namamalaya na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Nagkataon namang ganun din siya sa akin, Mama Mia. Kaya hindi nagtagal, niligawan din niya ako. Hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw ni Andrew sa akin at sinagot ko na rin siya agad dahil napakabait naman din niya. Maswerte talaga ako dahil nagustuhan ako ni Andrew. At sa sobrang bait niya, Mama Mia, alam kong masaya
at mahuhulog talaga ng husto ang loob ko sa kanya. Kung makakakilala ka lang ng isang katulad niya, hindi na dapat yun pinapalagpas pa, Mama Mia. Bihira na lang sa mga lalaki yung ganon. Mga lalaking genuine ng kabaitan. Mga lalaking walang hinihinging kapalit sa ipinapakita niyang kabaitan sa'yo. Mama Mia, itinago ko ang relasyon naming dalawa ni Andrew. Alam ko kasi sa sarili kong hindi siya matatanggap ni Mama. Dahil gaya ako, isa lang din na call center agent si Andrew. Lang po kasi ang tingin ng mama ko sa aming trabaho. May mga pagkakataon na ilang araw wala sa bahay si Mama. Doon siya natutulog kay Lola sa San Fernando kaya nadadala ko si Andrew sa bahay. Nakilala na rin siya ni Irene at nagkasundo rin silang dalawa. Kahit kami ng kapatid ko ay hindi magkasundo ay natuwa naman ako, Mama Mia, dahil nagkasundo silang dalawa ni Andrew. Sa totoo lang, natouch ako sa ginawa noon ni Irene na pagtatakip sa sikreto ko. Hindi niya ako isinumbong. Siguro, Mama Mia, dahil naiintindihan din niya ako sa parting yun kasi yun ang parte na pantay ang tingin sa amin ng mama ko. Yung bawal kaming makipagrelasyon sa mga lalaking sa tingin ng mama ko ay wala kaming mapapala. Yari talaga ako kapag nalaman ni Mama na may boyfriend na ako. Tinanong ko rin si Irene isang beses kung bakit ginagawa niya ang malaking pabor na yun para sa akin. At nagulat ako sa isinagot niya, Mama Mia. Kahit daw makulit siya minsan at marami kaming hindi pagkakaintindihan, ay mahal naman daw niya ako bilang kapatid. Kaya hindi niya maaatim na ipahamak ako kahit sa sarili pa naming ina. Doon ko na-realize, Mama Mia, na wala namang ginawang masama sa akin si Irene. Sure, oo, gumagamit siya ng mga gamit ko nang walang paalam, pero siguro normal naman yun sa mga magkapatid, hindi ba, Mama Mia? Inassess ko rin ang sarili ko at napagtanto kong nagalit lang naman ako kay Irene dahil nakita kong hindi pantay ang pagmamahal ni Mama sa aming dalawa. Nakita kong mas pinapaboran siya, mas mahal siya dahil mas paborito siya. Pero napagtanto ko rin, Mama Mia, na hindi naman niya kasalanan yon. Hindi naman kasalanan ni Irene na mas mahal siya ng mama namin. At nung napagtanto ko ang pagkakamali ko, lalong tumibay ang samahan namin ng aking kapatid. Doon nag-umpisa na hindi na kami masyadong nagtatalong dalawa. Pero kami ni Mama, Mama Mia, ay hindi pa rin talaga tumitigil ang pagtatalo namin. Hindi pa rin tumitigil ang mga bangayan namin. Ewan ko ba, minsan kasi hindi ko rin napipigilan ang sarili ko na magalit sa kanya at syempre maglabas na rin ng sama ng loob. Irene, halika rito. Tignan mo to, oh. Naaalala mo ba tong ninang Mindy mo? Opo, naaalala ko po siya. Bakit po, Ma? Tignan mo tong picture nila sa Facebook. Yan yung bunsong anak niya. Pupunta yan ng Amerika sa katapusan. Doon na maninirahan. Susunod na yata sa ninang Mindy mo pagkatapos ng isang buwan eh. Ah, talaga? Ayos pala. Mabuti para sa kanila. Ang galing ano? Asenso na ang ninang mo, Irene. Baka mapadalhan ka pa nun ng dollar sa Pasko. Eto talaga si Mama, padala agad ang naiisip. Nakakahiya. Naririnig ko noon ang pag-uusap nila. Kaya naman, Mama Mia, sumabat na rin ako. Ikakasal na raw pala yung anak niya, kaya pupunta ng Amerika. Nakakagulat naman ang bilis, sabi ko. Ano namang nakakagulat doon, nasa edad naman yung bunso niya para mag-asawa, sabi ni Mama. Sa dating app lang daw po kasi niya nakilala yung kano. Tapos 2 buwan pa lang silang nag-uusap sa video call, kasalagad. Di ba parang nakakatakot yun, Ma? Tanong ko. Oo nga, no? Paano pala kung may asawa yung lalaki? Sagot naman ng kapatid ko na sumang-ayon sa akin. Buti sana kung ganun lang. Paano kung serial killer pala yun? Ewan ko pero natatakot lang ako sa ganung setup. Hindi niya pa nakikita ng personal yung lalaki tapos pupuntahan na niya agad sa Amerika? Sabi ko naman. Mag-isa pa siya, ate, no? Sana magsabay na lang sila ni Ninang Mindy para naman may kasama siya. Nakakatakot naman na mag-isa siyang pupunta doon. Sino namang nagkwento sa yun yan, Ara, ha? Sabi sa akin ni Mindy matagal na raw magkakilala yung dalawa. Sabi naman ni Mama.
Yung anak mismo, friends kami sa Facebook at madalas kaming magkamustahan sa chat. Sagot ko naman, paano kung maayos naman pala yung kano? Di ang sarap ng buhay nila dun sa Amerika. Kahit naman maghiwalay sila, kalaunan malaking bagay yung nakapag-migrate na sila buong pamilya dun. Mama Mia, hindi pa rin nagpatalo ang mama ko sa kanyang idea na maganda talaga na makasal sa isang foreigner. Ma, hindi naman po porket nasa Amerika ay masarap ng buhay. Nanonood ba kayo ng balita? Magulo rin doon, no? Tsaka laging napag-iinitan yung mga Pinoy o Asyano. Hindi safe doon, sabi ko. Basta. Kaya ikaw, Irene, kung ako sa'yo, humanap ka na lang din ng kano. Yung madadala tayo sa ibang bansa. Huwag kang gumaya dyan sa ate mo. Ang daming gusto ko, no? Sa call center lang naman pala ang bagsak. Grabe ka naman, ma. Marangal naman po yung trabaho ni ate. At higit sa lahat, natutulungan niya po tayo dito sa bahay. Mama Mia, dun ko napagtanto. Mahal pala talaga ako ng kapatid ko. Hindi ko lang namamalayan noon dahil napapangunahan ako ng galit ko sa kanya. Bakit? Totoo namang small time yung ate mo eh. Pinagtapos ko pa yan ng pag-aaral, ganyan lang pala ang papasuking trabaho. Sana pala, hindi ko na pinagtapos ng college yan. Tinatanggap naman sa call center kahit walang natapos, di ba? Naiirita na ako doon sa mga sinasabi ng mama ko. Alam mo, Irene, makinig ka kay mama. Mas alam niyang makakabuti para sa'yo. Tingnan mo nga siya, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. 2 anak niya, walang tatay, di ba? Kaya siya na lang ang gayahin mo, wag ako. Nagulat ako dahil isang napakalakas na sampal ang dumapo sa kaliwa kong pisngi. Sinigawan ako ni mama na ang bastos ko raw. Pinigilan naman ni Irene si mama dahil uulitin pa niya ang pagsampal sa akin. Mama Mia, nag-away na naman kami noon ng mama ko. Hindi talaga ako nagpapigil at sinagot-sagot ko siya. Pinigilan naman ako ni Irene na wag nang sumagot para hindi na lumaki ang gulo. Pero hindi ako nagpapigil. Ang mama ko naman ay hindi rin nagpapigil sa galit niya sa akin. Sinigaw-sigawan niya ako at pilit na hinahablot ang buhok ko kahit na namamagitan na sa aming dalawa noon si Irene. Mama Mia, sinabihan ako ng mama ko na walang hiya, hayop. Pinalayas pa niya ako sa pamamahay niya dahil wala raw akong utang na loob. Sabi ko naman aalis talaga ako sa impyernong bahay na yon. Sinabihan ko pa si Irene na mag-ingat siya parate at maging matalino sa mga desisyon niya sa buhay. Sinabi ko pa sa kanya na huwag niyang ipagpapalit ang pangarap niya para sa pera. Sinabi ko sa kanya na huwag niyang tularan ang ina naming gahaman. Aaminin ko, Mama Mia, hindi rin naman talaga naging maganda ang naging pananalita ko kay mama noong mga panahon na yon. Alam kong sobra ko rin siyang nasaktan dahil sa tindi na rin ng galit na nararamdaman ko. Hindi sa binibigyan ko ng katwiran yung pagsagot-sagot ko ng pabalang sa kanya. Pero para sa akin, nung mga oras na yon, tama lang yung ginawa kong pagsagot noon. Ilang taon ko pong pinigilan ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Mama Mia, ilang taon po akong nanahimik. Ilang taon po akong hindi na lang umiimik kapag iniinsulto at syempre pinapahiya ako ng mama ko. Pero nung araw na yon, hindi ko na talaga kinaya at sumabog na ako. Nailabas ko ang ilang taon kong hinanakit at galit sa nanay ko. At dahil nga pinalayas niya ako ay lumayas din naman ako sa amin at nakituloy ako kay Andrew. Itinakwil na talaga ako ni mama at kahit si Irene ay pinagbawalan na niyang makipag-usap sa akin. Pero syempre malaki na kaming dalawa ng kapatid ko at may sarili na kaming mga isip. Patago kaming nag-uusap ni Irene sa pamamagitan ng text at tawag. Naawa ako sa kapatid ko, Mama Mia. Napilitan siyang maging working student dahil wala na ako para sagutin ang mga kailangan niyang pagkagastusan sa school. Kaya naman lagi ko siyang pinapadalhan ng extra money palihim para makatulong kahit papaano. Ayokong pabayaan si Irene at ayokong mapabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahil kailangan niyang magtrabaho. Sabi ko na lang na wag na niyang banggitin kay mama na inaabutan ko siya. Dahil paniguradong magagalit si mama at hindi siya papayag na patuloy na tumanggap ng tulong si Irene mula sa akin. Mama Mia, laking pasasalamat ko na lang na merong isang Andrew sa buhay ko. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ko alam kung saan ako pupunta nung mga oras na naglakas loob akong lumayas at umalis sa bahay namin.
Hindi lang niya ako pinakinggan noong mga panahon na walang nakakarinig sa akin. Ibinigay niya rin sa akin ang puso niya. Noon namang wala akong mapupuntahan ay tinanggap niya rin ako sa tinitirhan niya. Hindi mawala sa isip ko yung naging pagtatalo namin ni Mama. Pinagsisihan ko ang mga nasabi ko noon sa kanya, Mama Mia. At kung pwede ko lang maibalik ang oras, nanahimik na lang sana ako at hindi na sumagot ng pabalang sa kanya. May ilang buwan na rin akong tumutuloy noon kay Andrew. Naiisip ko si Mama pero mas minabuti ko na lang na hindi na muna siya makita. Kasabay ng hindi namin pagkikita ng nanay ko ay hindi na rin kami nagkakausap dalawa. Masasabi ko na kaya siguro hindi ko pa rin kinakausap si Mama noon kasi napanghihinaan ako ng loob at natatakot ako kung ano man ang magiging reaksyon niya sa akin. Kahit naman, Mama Mia, na galit ako sa nanay ko ay may takot pa rin naman ako sa kanya. At miss na miss ko na sina Mama at Irene nung mga panahon na yon. Nung mga panahon kay Andrew ako umuuwi. Sobrang bigat ng damdamin ko na tinalikuran ko ang pamilya ko. At sobrang bigat din ang damdamin ko na itinakwil ako ng sarili kong ina. Madalas noon na nagugulat si Andrew kapag bigla na lang akong umiiyak ng walang dahilan. Akala niya ay may nasabi siya o may nagawang mali. Pero ang totoo, naiiyak ako dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Halo-halo na kasi, Mama Mia. Namimiss ko si Mama at si Irene. At the same time, ang overwhelming na sobrang nararamdaman ko ang pagmamahal ni Andrew sa akin noon. Hindi ko naranasan ang ganong klaseng pagmamahal sa tinagal-tagal ko sa poder ni Mama. Hindi ba dapat, Mama Mia, mga magulang ang unang nagmamahal sa mga anak? Mga magulang ang unang nagpaparamdam ng matinding pagmamahal sa kanilang mga supling? No, ewan ko ba? Kay Andrew ko pa naramdaman ang pagmamahal na yun at hindi sa aking ina. Mama Mia, pag isang araw dumating ako sa bahay na tinitirhan namin ni Andrew. Medyo late na yun kasi traffic. Tinanong ko siya kung nagugutom na ba siya pero ngumiti lang siya at ang sabi ay nakapagluto na raw siya. Napakasipag naman yata ni Andrew at mahal na mahal niya talaga ako. Hindi na niya inantay na dumating pa ako kahit na ako ang nakatoka nung araw na yon para magluto ng aming hapunan. Mama Mia, sabi niya, ay mahal na mahal niya ako. Sabi niya, special daw ang araw na yon para sa aming dalawa. Mama Mia, kumain kami noon. Umupo kami at tinanong ko siya kung ano ang plano niya. Bakit espesyal ang gabing yon? Sabi niya, espesyal naman daw talaga lahat ng araw na magkasama kami at maipaparamdam niya sa akin ang kaniyang pagmamahal. Mahal, oo nga pala, anong plano mo? Hindi ka ba talaga uuwi sa inyo para mag-sorry sa mama mo? Tanong niya sa akin habang kumakain kami. Sa totoo lang, lagi kong ang naiisip yan kung ano bang dapat kong gawin. Gusto ko na talagang makausap si mama pero hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Tara mahal, uwi tayo sa inyo. Sasamahan kita para makausap mo na ang mama mo. Para masabi ko na rin sa kanya yung plano nating magpakasal. Ha? Planong ano? Anong sabi mo? Bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko, Mama Mia, at inilabas ang isang singsing. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung pakakasal ba ako sa kanya. Yes, oo naman, I will marry you. Kaya pala parang may nararamdaman akong iba sa'yo nitong mga nakaraang araw ha? May pinaplano ka palang gawin? Kinilig ako sa pagpopropose na yun ni Andrew, Mama Mia. Sabi niya may dahilan na raw para umuwi ako sa amin. Huwag daw akong mag-alala dahil sasamahan niya ako kahit ano pang harapin naming pagsubok sa buhay. Mama Mia, sabi pa ni Andrew hindi daw niya ako pababayaan. Hindi lang sa mga panahon na yun kundi hanggang tumanda kaming dalawa. Hindi niya raw hahayaang mag-isa ako. Kahit ano pa mang sabihin daw sa kanya ng mama ko, kailangan daw naming harapin yun pareho. Dahil nanay ko pa rin yun. At bilang respeto, kailangan niyang malaman na magpapakasal na kami ni Andrew. Doon ko talaga napagtanto, Mama Mia, na mahal talaga ako ni Andrew. Dahil kung ibang lalaki pa yon, mas uudyukin pa niya ako na wag na lang
magpakita sa nanay ko. Kung ibang lalaki pa yon, hindi na magpo-propose sa akin dahil nakukuha naman niya ang benepisyo bilang asawa ko kahit hindi pa niya ako pinapakasalan. Kung iba lang lalaki yon, ay papayag lang siya ng live-in at wala ng kasal-kasal at wala siyang pakialam kung hindi man kami magkabati ng nanay ko. Pero si Andrew yun eh. Si Andrew na mahal ako. Naging busy kami ni Andrew sa pagpaplano ng aming kasal. Trabaho sa gabi at sa umaga naman kung saan-saan kami napapadpad sa kakahanap ng mga murang wedding suppliers. Bumigay yung katawan ko sa sobrang pagod kaya nanghina talaga ako at nagsuka. Ilang linggo ang lumipas pero hindi na talaga makuha sa pahinga ang nararamdaman ko. Nagpa-check up na ako sa doktor Mama Mia at dito ko nalaman na 6 weeks na pala akong buntis. Wala kaming mapaglagyan ni Andrew ng saya nung malaman namin na magkakaanak na kaming dalawa. Pero sa likod ng isipan ko, Mama Mia, ay may takot pa rin ako kung ano ang masasabi ni Mama tungkol sa pagbubuntis ko at sa plano naming pagpapakasal ni Andrew. Sinikap ko talagang magtrabaho ng husto dahil sunod-sunod na ang magiging gastos namin. Sa kasal pa lang ay nalula na ako habang nagkukwenta na ng mga kailangang bayaran. Nag-decide na lang kami ni Andrew na magkaroon ng intimate wedding para makatipid at para hindi na rin ako ma-stress sa kakaisip. Kahit pinagkakaabalahan namin ni Andrew ang kasal namin ay mas priority pa rin namin ang panganganak ko at ang mga gamit ng aming baby. Pero bigla akong dinugo, Mama Mia. At isinugod ako sa ospital habang nasa trabaho ako. Akala ko talaga noon ay mawawala na ang anghel namin ni Andrew. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Naagapan at nabuhay pa rin ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Inabisuhan ako ng doktor na magpahinga na lang muna sa bahay dahil maselan raw talaga ang pagbubuntis ko. Kaya kahit kailangan naming makaipon, Mama Mia, ay pansamantala muna akong tumigil sa pagtatrabaho ko para maprotektahan ang baby sa sinapupunan ko. Isang gabi, Mama Mia, pumunta na ako at humarap na ako sa mga taong dati ay kinatatakutan kong harapin. Lalong-lalo na ang nanay ko. Ate, kumusta ka na? Masayang tanong ni Irene. Ayos lang, nandyan ba si Mama? Namalengke lang saglit pero parating na siguro yun. Halika, tara muna dito sa loob. Kumusta Irene? Hindi ka ba nahihirapang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral mo? Baka mamaya babagsak yung mga grades mo ha? Ayos lang naman ako ate. Okay lang ang grades ko, hindi ko naman pinababayaan yung pag-aaral ko. Lalo na ngayong graduating na ako. Buti naman. Si Mama, kumusta? Ayos lang, ganun pa rin. Habang nag-uusap kaming dalawa, Mama Mia, ay biglang dumating si Mama. Kinuha ni Irene ang mga pinamili nito at sinabing siya na ang mag-aayos nito. Nung makita ako ni Mama, ay tinanong niya kung anong ginagawa ko roon at kung sino daw ang kasama ko. Magpapakilala sana si Andrew pero biglang pinutol ni Mama ang pagpapakilala nito at sinabing wag itong sasabat dahil ako naman ang tinatanong niya. Ma, sinadya naming pumunta rito kasi gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Sorry sa lahat ng mga sinabi ko nung huli tayong nagkasagutan at nagkaaway. Pero parang walang narinig si Mama sa mga paghingi ko ng tawad sa kanya. Sino yung kasama mo? Si Andrew po, Ma, boyfriend ko. Isa pa sa ipinunta namin dito kasi gusto ko sanang hingi ng basbas nyo. Magpapakasal na po kaming dalawa ni Andrew. Bakit nyo pa kailangan ng basbas ko nagdesisyon na nga kayong magpakasal? Sa tinagal-tagal, ngayon mo lang pinakilala sa akin yung lalaking yan dito sa bahay. Mama Mia, nararamdaman kong unti-unti nang tumaas ang boses ng nanay ko. Pero naging mahinahon ako. Mabait po si Andrew, Ma. Gusto kong makilala mo pa siya ng mas maigi. Sana matanggap mo siya bilang mapapangasawa ko. Anong trabaho mo, Andrew? Customer service agent po. Kasama ko po si Ara sa trabaho. Paano mo bubuhayin ang anak ko kung yan lang ang trabaho mo? Kaya nga lumayas tong si Ara kasi hindi na niya kayang buhayin kami ng kapatid niya. Sa liit ng kinikita niya. Ma, hindi po ganun yun.
Anong hindi ganun yun ang sinasabi mo dyan? Magsisinungaling ka pa ba? Di ba kaya ka lumayas dito? Dahil pagod ka ng buhayin ng mga palamunin mo? Naiiyak na ako noon, Mama Mia, at sinabi kong sa kanya na umalis ako sa bahay namin dahil pinalayas niya ako. Paano hindi kita palalayasin? Sinabihan mo akong malandi. Bukod doon, pinaramdam mo sa akin na ang dumi kong babae, na parang wala akong karapatan na maging nanay. Normal ba sa isang anak na pagsalitaan ng ganun ang nanay niya? Pero ngayon gets na gets ko na kung saan nanggagaling yung lakas ng loob mong magkiri ka. Ang dami mong sinabi sa akin, ikaw naman pala tong malandi. Kaya mo naman pala kami iniwan kasi may kumakamot na pala ng kati mo. Mama Mia, napakabastos talaga ng bunganga ni Mama. Meron nagpakumbaba ako. Ma, please naman, tama na. Pumunta kami rito para makipag-usap ng maayos. Napapagod na ako sa ganito. Kapal ng apog mong magdrama sa harapan ko. Nung umalis ka rito, ang taas ng ere mong babae ka. Nuknukan ka ng yabang. Natiis mo kaming hindi ka usapin ni Irene. Tiniis mong hindi magpakita sa amin. Naisip ko pa nga na baka may pinuntahan ang pagmamalaki mo sa akin. Baka yumaman ka na. Akala ko ngayong hindi mo na kami sinusuportahan ng kapatid mo, malayo na ang mararating mo kasi wala ka ng pinapalamon. Akala ko makakaipon ka at magiging big time ka na. Pero ano to? Magpapakasal ka na, sa pareho mo pa rin pipitsugin? Ma, hindi lahat ng bagay sa mundo ay pera lang ang kailangan at sa pera lang umiikot. Mas nararamdaman ko kay Andrew yung tinatawag na pagmamahal kaysa sa'yo na sarili kong nanay na nakasama ko ng matagal. Lahat na lang kasi sa'yo, Ma, pera, pera, pera. Kapag naghihirap na kayo, kapag wala na kayong makain, tignan ko lang kung hanggang saan ka dadalhin ang pagmamahal na yan. Tignan ko lang kung mabubuhay kayo niyan. Mas importante pa sa'yo yung sinasabi niyong pera kaysa sa sarili mong anak, Ma. Hindi mo ako matanggap kasi hindi ko natupad ang mga pangarap mo. Di ko kasi nagawa yung pangarap mo na yumaman o makapag-asawa ako ng foreigner. Hindi mo ako matanggap kasi hindi ako nakapag-asawa ng milyonaryo. Kapag kailangan mo ng kasama ng mag-aalaga sa'yo, kapag nakaratay ka na, sana may mapala ka sa pera na sinasabi mo. Hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko, Mama Mia. Pinalis kami ni Mama dahil wala raw akong karapatang pagtaasan siya ng boses sa sarili niyang pamamahay. Pinaalis niya ako at ang sabi niya kakalad ka rin niya raw ako kung hindi pa ako lalabas. Pero nakiusap si Andrew. Nakiusap siya, Mama Mia, na sabihin na raw lahat ni Mama sa akin ng masasakit na salita, wag lang daw akong sasaktan physically. Doon na ako umiyak. Doon ko na sinabi sa mama ko na buntis ako. Kaya pala gusto mong bumalik ngayon dito kasi buntis ka. Hindi ko kayo matatanggap nitong boyfriend mong bano. At wala rin akong pakialam dyan sa magiging anak nyo. Umalis ka na. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo dito sa bahay. Mama Mia, hindi ko napigilang maglabas ng sama ng loob. Sinabi ko kay Mama na pumunta ako sa bahay nila dahil ikakasal na ako at magkakaanak na ako. Hindi ako nagpakita para makitira sa bahay nila. Hindi rin ako umasa na matatanggap niya ulit ako. Pero dahil nanay ko siya at may respeto ako sa kanya, hinarap ko siya para lang sabihin sa kanya ang mga plano namin ni Andrew. Ginawa ko na ang lahat. Mula noon, ginawa ko na ang lahat ng tingin ko na magpapalambot sa puso mo sa akin pero wala eh. Hindi talaga kita mapasaya. Sana wag mong pagsisihan na sinira mo ang relasyon nating mag-ina. Dahil lang sa isang bagay na hindi ka naman kayang mahalin. Dahil lang sa pera. Sana worth it lahat ng nangyaring ito para sa iyo, Ma. Mama Mia, hanggang sa dulo ay naging matigas pa rin ang mama ko. Hindi niya ako pinatawad nung hinarap namin siya ni Andrew. Hindi ko na rin ipinagpilitan pa ang sarili ko sa kanya. Walang anak ang dapat ipagsiksikan ng sarili niya sa masikip na puso ng kanyang ina. Napagod na akong makipagkompetensya sa lahat ng bagay na mas importante pa sa akin na sarili niyang anak. Napagod na ako na amuin pa ang puso niya. Umalis kami ni Andrew at mula noon ay hindi na kami nagpakitang muli sa bahay na yon. Tinanggap ko na hanggang doon na lang siguro ang kwento naming mag-ina. Kailangan ko na rin ng katahimikan. Kailangan ko na rin ng peace of mind, Mama Mia. Lalo pat may anak na rin ako ngayon na deserving magkaroon ng malusog at masayang ina. Si Mama, mukhang masarap naman siguro ang tulog niya gabi-gabi. Kahit ganito ang sitwasyon namin. Eto ang gusto niya eh.
Kaya magiging masunuring anak na lang ako at ako na lang ang lalayo. Ayaw niyang makita ako, di ba? Ayaw niya na bumalik pa ako sa buhay niya. Mama Mia, 2 taon na ang nakakalipas at wala talaga kaming naging pag-uusap. Kinukumusta ko pa rin siya paminsan-minsan kay Irene. Nakagraduate na nga pala ang kapatid ko at manager na siya ngayon sa isang hotel. Ikinasal na rin kami ni Andrew at masaya naman kaming dalawa kahit na walang presensya ni Mama dun sa kasal ko. Mama Mia, humingi din ng tawad sa akin si Irene dahil maging ito ay hindi nakapunta sa aking kasal. Ang sabi niya, pinagbawalan daw kasi siya ni Mama. At dahil medyo sumisikip daw ang dibdib ni Mama nung mga nakaraan ay hindi na rin niya pinilit na pumunta pa sa kasal namin at baka kung mapano pa ang aming ina. Naiintindihan ko naman ng kapatid ko. Mama Mia, kahit na sabi ni Mama ay pareho kaming bano ni Andrew, ay masaya naman kaming dalawa sa aming pagsasama. May naiahahain pa naman kami sa mesa at meron ding gatas at diaper ang anak namin. Kontento naman kami sa ganitong buhay. Kung meron mang magandang naidulot sa akin ang mga karanasan ko, yun siguro yung natuto kong pahalagahan ng anak ko, Mama Mia. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanya ang mga nangyari sa aming dalawa ni Mama. Hindi ko hahayaang maiparamdam ko sa kanya ang mga pinaramdam sa akin ng sarili kong ina. Ngayon, Mama Mia, nagbago na po ang mga list of priorities ko sa buhay. Kung dati pangarap ng mama ko ang pinaka-importante para sa akin, sumunod ang trabaho ko, ngayon ay wala na akong ibang priority pa kundi mahalin ang baby girl namin ni Andrew at pagsilbihan din ang asawa ko. Sa totoo lang, Mama Mia, bago pa yung araw na huling nagkasagutan kami ni Mama ay pinatawad ko na siya. Wala na akong galit sa kanya, lalo pa nung nagkaroon na rin ako ng sarili kong anak. Ang totoo niyan ay namimiss ko na nga siya eh. Lagi ko siyang namimiss at naaalala. Pero sa ngayon siguro mabuti nang ganito na muna kami. Hindi ko naman isinasara ang puso ko. Umaasa pa rin ako na balang araw ay matatanggap niya ulit ako. Dahil sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal ko pa rin ang natatangi kong ina. At hindi yun magbabago. Bago pala ako magtapos ay gusto ko lang kunin ang pagkakataon na ito para batiin ko ang mama ko, Mama Mia. Malamang kasi nakikinig siya ngayon sa'yo. Mahilig kasi siya sa mga ganitong klaseng programa sa YouTube, Mama Mia. Shout out sa iyo, Ma. I miss you. Mahal na mahal kita. Sana dumating yung araw na magkabati na tayong dalawa. Gusto ko nang makilala ng apo mo. Maraming salamat sa pagkakataong ipinagkaloob ng iyong YouTube channel sa akin na maitampok ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Naway patuloy pong maging tulay ang inyong programa at ang iyong channel, Mama Mia, sa mga katulad ko na nagbabakasakaling makapaglabas ng aming saloobin na hindi namin masabi-sabi sa iba. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat talaga sa lahat ng iyong mga kwentong ibinabahagi na siyang nagiging dahilan, Mama Mia, kung bakit mas ginaganahan ako sa mga trabaho ko sa bahay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Ara. Alam nyo, siguro dahil nga sa mga kwento ngayon, lalo na kay Carlos Yulo at sa kanyang nanay, marami ang mga nagsasabi na hindi naman talaga responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang. Totoo naman yun. Pero kung isa kang mabuting magulang, hindi talaga malayo. Hindi talaga malayo na hindi ka maiiwan ng anak mo. Hindi malayong aalagaan ka niya. Dahil pinalaki mo siya ng tama. May isa nga akong parang nabasa, hindi ko na matandaan kung paano talaga yun in-state, pero ang ibig sabihin ng nabasa ko ay ganito. Parang ang mga anak mo ay parang ibon, nagpapalaki ka ng ibon. Hindi ba yung mga ibon, pinapalaki nila yung anak nila, binibigyan, dinadalhan ng pagkain, tapos tinuturuang lumipad at kapag nakalipad na, hinahayaan na kung saan nito gustong pumunta. Ganon dapat tayo kung magpalaki at magmahal. Hindi lamang sa mga anak natin, kundi sa mga mahal natin sa buhay.
dapat malaya sila. At sa kalayaang yun, kapag tunay ka nilang minahal at kapag nakita nila lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo, hindi nila gugustuhin lumayo sa'yo. Yun po ang tunay na pagmamahal. Hindi ko po sinasabing obligasyon ng mga magulang ang kanilang obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang, dahil hindi po talaga yun. Pero kung isa ka ring mabuting anak, hindi ka magpapabaya sa mga magulang mo. Hindi mo hahayaan na magutom ang mga magulang mo. Pero kung isa ka rin namang mabuting magulang, hindi mo uobligahin ang anak mo sa sarili mong buhay dahil alam mo na may ibibuild pa rin siyang buhay. Makikita mo talaga ang tunay na pagmamahal sa kung paano magtratuhan ang bawat nagmamahalan. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig nyo sa kwento ni Irene at ni Ara pala. Maraming thank you at sana kayo rin ay makapagbahagi ng inyong sariling kwento dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo sa amin, mamamia.cdo0317@gmail.com. Wag nyo pong kakalimutan na pwede po kayong mag-subscribe ditong ating channel, mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong upload at kwento dito sa ating channel. At huwag kakalimutan po na i-like at i-follow na rin ang ating ibang mga social media accounts, TikTok, Instagram at Facebook at Mama Mia CDO. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po. Enjoy the rest of your day.